Welcome to Shanli TV 2.0. Alam ko marami sa inyo dito na alam niya yung istorya ng buhay ko. Pero marami din dito, meron din dito na baguhan lang sa channel ko. So, para naman malinaw, itatry ko na sana malinawan kayo at kung ano man yung mga tanong nyo at gusto niyo ring malaman, sana masagot ko yon sa vlog na ito. So, bago ang lahat, gusto ko munang ibahagi sa inyo na ako ay isang single parent. At itong ex-Indian husband ko is pangalawang asawa ko na siya. Yung una kong asawa is annulled ako doon. May anak kami, isang lalaki. So, dati, sa una kong asawa, it took time na para maanal yung kasal namin. Almost 8 years. At saka, bago pa nangyari yon is, nagkaso pa ako sa kanya ng child support. Kasi hindi siya nagsuporta sa anak namin. Sabi niya, nung hiningan ko siya ng suporta, kasi umalis ako ng bahay namin, 3 weeks pa lang yung anak namin. Binugbog niya kasi ako. So, umalis ako, umuwi ako sa amin, pero hindi ko pinaalam sa parents ko. Parang wala lang nangyari. Parang gusto ko lang ipaano sa parents ko no na doon lang muna ako magbakasyon. Wala pa silang alam. So, nung dumating na ang araw na parang nagtanong na yung papa ko na ano ba talagang balak mo or ano, kasi nakita niya akong nag-iiyak doon sa kwarto, sa terrace namin sa may jealousy na bintana. So doon ko nasabi na ganyan yung sitwasyon namin. So ngayon, sabi niya na kakasuhan daw namin yung asawa ko dahil sa pangbubugbog niya sa akin. Kaso ako, sabi ko na hindi, ayoko. Kasi dito sa loob ko, parang gusto ko pa na kung pupuntahan niya ako doon, hingi siya ng tawad. Gusto ko pa na yung magkabalikan kami kasi ayoko ng broken family. Kahit nagalit ako sa kanya noon, inis na inis ako noon, pero kung sabi ko naman, kung makikita ko naman, kung susunduin naman niya ako doon, hihingi siya ng tawad at makita ko yung sincerity niya na magbago siya, patatawarin ko siya kasi ayoko talaga ng broken family. Pero wala eh. Lumipas ang mga buwan, walang may anino, walang nagpapakita doon. So yun nga, nag-iiyak na ako. Sabi ko, ayoko naman na talaga na yung ako ang lumayas at ako din ang babalik, 'di ba? So sabi ng papa ko na humingi ng child support. So pumunta pa ako doon. Sabi ko na doon sa ex ko, na sabi ko na kailangan niyang suportahan at lalo na wala pa akong trabaho kasi plain housewife ako dati. Siya ang ayaw niya akong pagtrabahuin. Gusto niya nasa bahay lang ako kasi kaya naman daw niya ako at yung anak namin. So yun, nung wala na nga, sabi ng papa ko, kakasuhan siya ng child support kasi nga hindi siya nagsuporta. Sabi niya sa akin nung pumunta ako doon, sabi niya, kung hindi mo kaya yung bata, ibigay mo yan sa akin dahil hindi ako magsusuporta. Yun ang sinabi niya. So ang sagot ko naman sa kanya, okay, fine. Ayaw mong magsuporta, itong bata, kahit saan tayo aabot, sa akin to kasi 7 years below pa siya. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pero sabi niya, yun lang, kung hindi mo siya ibigay, wala kang suportang matatanggap sa akin. Umalis ako. So yun sinabi ko sa papa ko. So nag-file ako sa kanya ng child support. Pero nung nag-file ako ng child support sa kanya, may order of the court na
kung wala siyang maibigay, doon kukunin sa sahod niya. Pero doon naman yung sa sahod niya, wala na siyang sahod na tira, puno siya ng loan. So ang ginawa may order of the court na i-sheriff siya. Sheriff, yung dati hindi ko naintindihan anong sheriff. Yung kukunin yung mga gamit niya sa amount na kailangan niyang ibigay. Kung hindi niya maibigay yung amount na yon, kukunin yon. Yung kung ano mang gamit na yung mga nakapangalan sa kanya. Kasi conjugal property yun. Yun ang sabi sa akin. So yun nga, napa-sheriff nga siya. Pero dumating yung napa-sheriff ka siya. Ano lang ba naman yung mga nakuha ko doon? Lumang TV, lumang sofa. Basta, kukunti lang yung mga nakuha ko doon. At yun, pagkatapos ng sheriff, naisipan ko na, sabi ko na tama na, wala na tayong magagawa kasi ayaw niya talagang magbigay, so kailangan ko nang magtrabaho. Yun nga, nag-apply kahit saan dito, parang wala. So ang nangyari, sabi ng papa ko na kailangan ko nang mag-abroad dahil para magbigyan ko ng magandang kinabukasan sila, yung anak ko at sila rin, wala na rin silang negosyo noon, as in, okay. So yun, napilitan akong mag-abroad para sa kanila. Sa akin talaga ayoko, wala sa isip ko yung pag-a-abroad. Kaso nga lang, para sa pamilya, sige, umalis ako. At doon ako nakapag-desisyon na gusto kong mag-anal na. Before pa pala nun ako umalis, sinabihan pa ako ng lawyer na wag ko nang pagkukuha ko ng passport, hindi ko gamitin yung apelyido niya. Sabi yung pagkadalaga ang gamitin ko sa pagkuha ko ng passport, wala sabi ko na gusto ko na magkapareho kami ng apelyido nung panganay ko. So yun, malis akong na-abroad, gamit-gamit ko yung apelyido pa rin ng asawa ko. So hanggang lumipas na yung taon, parang naaano ba ako na, as in, wala na kami. Pero bakit gamit-gamit pa yung apelyido niya? So, napagdesisyonan ko rin na, mag-file ako ng annulment. So, yun nga, nag-file na ako ng annulment hanggang sa, hiningan ako ng lawyer ng 80,000. Dati, package na daw yun, kasama na lahat. Pipirma lang ako at yung papa ko na ang pupunta sa yung mga hearing. So yun, dumating ang time na sinabi ng lawyer na kailangan kong umuwi kasi kailangan akong kausapin ng psychiatrist, something ganun. Yung time na yun, hindi ako makakauwi. At saka sabi ko sa lawyer ko, diba sabi mo si papa na ang bahala, ikaw na ang bahala, hindi ko na kailangan pumunta dyan. Bakit bigla na lang na ganito? Hindi, kaya nga daw natagalan. Kasi natagalan talaga yun. Kaya natagalan dahil dun sa psychiatrist na gusto kong kausapin. Sabi ko, wala ka namang sinabi sa akin na ganun. So yun, at nalaman niya rin nung time na yun na nag-file din pala yung ex ko ng annulment. So sabi niya na i-withdraw ko na lang daw yung sa akin para matapos na. Yung sa ex ko na lang daw ang ipagpatuloy para mas mabilis. Yung 80,000 ko wala na. Hindi na maibalik. So, wala akong magawa. Ganon. So, yun nga. Hanggang naanal nga kami, pero matagal yun. So, ngayon, ang punto ko is, itong kay Sean Far, may nag-message kasi sa akin. May nag-PM at meron rin akong mga kaibigan na nagsasabi na kasuhan ko si Sean Far. Hindi pwede na ganun-ganun na lang na basta na lang siya alis, basta na lang siya mawala na parang bula na parang wala lang. Based sa naging experience ko, ayoko na yung mga kaso-kaso. Kasi noon pa man din sa una kong asawa, ayoko na talaga ng ganun. Pero nga lang, dahil sa papa ko, yung parang
bigay ng lakas ng loob sa akin ba na, at saka yung mga sinasabi, para bang na brainwash din ako ba na kailangan kaskuhan talaga kasi obligasyon niya yan, yung mga ganun-ganun. Dapat patas kasi pareho kaming magulang, obligasyon naming dalawa. So parang nadala na rin ako nun. Pero yun nga, lesson learned, wala namang nangyari. Kahit na yung mga yung mga ginagawa ko na sheriff na, wala. Sabi ko na nga, wag nang pilitin. Pag ayaw na, wag na. Kasi para naman sa akin, kung matino ka talagang tatay, yung makatao ka, kahit pa sabihin natin na ay hindi kayo napagkasunduan, syempre, meron talaga naman kaming napagkasunduan. At aminado naman ako na may pagkukulang ako as wife. Pero, tinatry ko sa pagkukulang kong yun na tinatry kong punan. Tinatry kong maging kami pa rin. Pero wala na as in, wala na. So, ako ang mas nakakaalam kung meron pa talaga o wala na. Diba? Tayo naman ang nakakaalam niya, nakakaramdam. So, kahit na ano pang nangyari sa amin, sa aming dalawa, nasa akin, hindi dapat idadamay yung bata. Bata yan Kailangan niya ng suporta. Bakit pa magkakaso-kaso? Para sa akin, ang kaso, it's a waste of time. Wala. Kasi pag ayaw na talaga ng isang tao, ayaw niyang magsuporta, wala kang magagawa. Kita nyo naman, di ba? Sa nasabi ko sa inyo dati, ginawa ko yung lahat. Nagkaso ako ng child support, walang nangyari, sheriff na nga siya, nag-order of the court na rin na makuha sa sahod niya, pero wala. Ginawan niya ng paraan na para hindi siya makapagbigay. At saka, ito pa, yun nga na Pinoy, nandito sa Pilipinas, wala ngang nangyari. Yun pa kayang nasa doon sa ibang bansa. Siyempre, gagastos ka nun kahit pa pupunta ka ng PAW. Yung mga libreng abogado. Gagastos ka pa rin sa pamasahe o di kaya gasolina. Mafa-follow up ka at hindi mo pa alam kung ano ang gagawin kasi nasa India. Hindi na. Basta para sa akin, sinasabi ko sa inyo na move on na lang at able naman ako kahit na wala akong trabaho, kahit naman hindi ako stable financially, healthy ako. Marami akong magagawa. Nag-iisa lang si Shanley. Kakayanin ko siya. At alam niyo, naniniwala ako doon. Kasi proven to. Pag single parent ka, hindi ka hayaan God. Kaya tingnan niyo nga naman, di ba? Yung panganay ko, nakapagtapos siya ng pag-aaral. Naging engineer siya. Kaso nga lang, wala rin. Ayaw niya na rin sa akin. Hayaan na natin. Minsan, siguro, naiisip natin, di ba, na ano ba talagang, may diferensya yata ako. Kasi inalisan ng nanay, inalisan ng anak, inalisan ng asawa. Actually, nakadalawang asawa. Wala. Failed. Sabi ko, siguro ako yung mali. Ako yung may mali. Pero naisip ko rin,
alam ko sa sarili ko. Ginawa ko sa abot ng makakaya ko, nagampanan yung obligasyon ko. Pero, di naman nga tayo perfect, may mga mali tayo. Hindi nila matanggap yun. Kaya, lesson learned na rin na dapat magtira ka rin sa sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Bago sila. Bago ang iba. Kahit pamilya mo pa yan. Yan sa akin ngayon. Wala akong balak na kasuhan si Shanfar. At wala na. Tinigilan ko na. Yun lang yung mga yung first month ng yung hindi siya nakapagbigay. Tinawag-tawagan ko siya. Pagkatapos tinawagan ko pa sila Wapichi, Umichi, yung mga in-laws ko. Pero umabot sa blinak nila ako. So, ayun. Ano na yun? It's obvious na ayaw na niya talagang makipag-connection pa sa amin ni Shanley. So, what's the use na kasuhan ko pa siya? Wala namang permanente eh. Basta ako, kung panahon ko na katapusan ko na, wala akong guilt. Happy ako na mamamatay kasi alam ko sa sarili ko na ginampanan ko yung pagkananay ko, pagkaanak ko. At yung obligasyon ko as nanay, ginawa ko. Hindi niya ginawa yung obligasyon niya. Siya na ang managot dun sa taas. Sabi nga ng papa ko na dapat patas ang labanan at idaan sa legal na proseso. Para sa akin din it's useless. Basta pray ko lang na yung good health kami ni Shanley. Kita nyo naman, di ba, na ang daming blessing na dumating kay Bisaya. Tsaka number 1 talaga yung blessing ko is yung good health. Yung good health namin. Malaking pasalamat ko na yun. Maganda na yung nagkusa kaysa pilitin mo. Hindi na naman kami bata. Hindi na tayo mga bata. Nag-asawa na nga tayo, nanganak na, ilang taon na tayo. Alam na natin kung ano yung tama at mali. So, wala na. Wala nang sapilitan. Kung anong gusto niya, bahala siya. Basta ako, gawin ko kung anong nararapat. May mga nagtanong din dati, paano kung darating din daw yung time na, yun nga, pag si Shanfar magkaroon na ng iba at hindi na susuportahan si Shanley. Very confident ako, totoo yan, very confident ako na nagsasabi na hindi mangyayari yan kasi kilala ko si Shanfar. Napaka-responsable niyang tatay. Hindi mo na nga masasabi. People change. At yun, Shanfar change. Alam ko na marami ring nasasaktan para sa akin, maraming naaawa. Pero sabihin ko sa inyo, hindi kawawa si Bisaya. Dahil healthy ako. Dahil binibless ako ni God. At isa na kayo doon sa blessing ko. Kaya, pakiusap ko, hayaan na natin si Shanfar. Hayaan na natin na siya ang magbayad kung anumang kasalanan na mga nagawa niya o kung anumang mga mali na nagawa niya. Kasi ako naman, alam ko naman na may mga pagkakamali din akong nagawa.
At kung ano mang tong nangyari sa akin, lesson learned. Ganun lang. Gawin lang nating simple. Simpleng buhay, ukay ganda. Hindi ko na alam yung lyrics. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana may natutunan kayo sa vlog kong ito at sana naliwanagan kayo sa kung anumang sitwasyon namin at sana naintindihan niyo yung side ni Bisaya. I love you all from the bottom of my heart. Mwah! God bless!